Hi, hello, Elisa. Papasalamat pala ako sa iyo sa nagawa mong naging naging KKK, kaibigan, kapatid, kasangga. Kasangga dahil number 1 kasabwat ka ng birthday ni Maui. No? Kaya maraming salamat sa iyong ginawa. Artista ka rin talaga, no? Lumabas yung, sabi nga ni Sis Maui, nanibago daw siya sa mga ginawa mo dahil parang naputol yung iyong katahimikan. Pero katulad ng na-share ko din dun sa awitin kanina na isa ka sa tupa na pinili ng Diyos. No. Sabi ng Panginoon doon sa Book of Ezekiel, 'di ba? Sabi niya na darating ang panahon na sabing ganon, ang pinapasabi ng Panginoong si Yahweh. Ito yung ating Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Isa ka sa hinanap at aalagaan ng Diyos dahil nagkilala tayo, si Maui, no? Para ikaw ay patuloy na mailigtas din ng ating Panginoon. Sabi kasi ng Jeremiah 50 verse 6, ang aking bayan ay parang mga tupang naligaw. Kapag walang Panginoon, talaga naman na pag wala ang Panginoon sa ating buhay, para bagang isang tupang ligaw ang bawat mga tao na naliligaw ng landasin. Makikita mo na ang mga tao talagang naliligaw ng landasin. Pero ang mga taong nakakakilala na sa Diyos ay hindi na maliligaw ng landas dahil siya mismo ay hahanapin ng ating Panginoon, at isa ka sa hinanap ng ating Panginoon dahil dito sa John 10 verse dito sa John 10 verse 14-15, ako ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila, at inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Napakabuti natin dahil meron po tayong mabuting pastol, ang ating Panginoong Hesus, na nag-alay ng buhay para sa bawat isa sa atin. Kaya nga namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang lahat ng mga nagawa nating kasalanan, dahil lahat tayo ay nagkasala. Walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating Diyos, no? At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya napakapalad natin dahil meron tayong Jesus na siyang nagsabi, siya ang daan sa John 14 verse 6, na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya, no? At sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos Ama kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, no? Ganun na lamang ang pagsinta at pag-ibig ng Diyos sa John 3 verse 16, no? Kaya ibinigay niya ang kanya nag-iisang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung sabi ng Diyos na hahanapin, ako mismo ang maghahanap sa kanila at mag-aaruga sa aking mga tupa. So isa ka na sa nakita ng Diyos na sa oras na ito ay makakatanggap ng katotohanan na si Jesus lamang ang daan, katotohanan at ang buhay, no? Si Jesus lang. Dahil sa Acts chapter 4, sa aklat ng mga gawa chapter 4 verse 12, dahil dito sa silong ng kalangitan, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos Ama kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya wag
Huwag kang matakot na ikaw ay nandito at kasama namin dahil ikaw ay mahal ng Diyos, pinili at hinanap at aarugahin ng ating mabuting pastol. Ang mabuting pastol natin ng ating Panginoong Hesus na inalay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga pastol at ang kanyang sa kanyang mga tupa pala, sorry po. Inalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At mismo, sabing ganun, ako ang maghahanap sa kanila at mag-aaruga sa aking mga tupa. No? Kaya namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. No? Sa ating lahat na makasalanan. Tayo'y makasalanan lahat. Walang sino man magsabi siya ay mabuti. Lahat ay nagkasala. Kaya walang hahatol sa iyo. Walang mag-aano sa iyo at anuman ang mga kasalanan mo, no, kasing pula o kasing itim man ito ng kulay itim. Ay, sabi ng Diyos, papuputuin kita katulad ng isang yelo at katulad ng isang bulak, no? Hindi ka i-condemn ng Diyos katulad ng mga tao nakikondena agad at titignan yung mga nakaraan mo, yung mga ginawa mo. No, walang tao ang magsasabing siya hindi nagkasala. Lahat ay nagkasala. Ang Diyos kinalimutan ng pagkakasala. Sabi ng Panginoon, di ba? Kahit gaano pa man kapula ang iyong mga pagkakasala, gagawin kong itong kasing puti ng yelo at ng bulak. No, ibig sabihin, no condemnation to the Lord. At ang tao lang naman ang nagkukondem at ang tao lang naman ang humahatol. Lumilinga-linga sa kaliwa at kanan at sa likuran. Hindi makalakad ng derechahan. Ang mahalaga sa tao ngayon, sino ka sa harapan ng Diyos ngayon? Ikaw ba'y lumublob pa sa putikan? Ikaw ba'y katulad ng isang aso ay kinain mo pa rin ang iyong isinuka? Ikaw ba ay katulad na isang baboy na patapos paliguan ay lulublob uli sa kanyang dumi? No, ang isang Kristiyano, no, ikaw man Alisa, ano man yung mga pinagdaanan mo, hindi na yon sinusumbatan, hindi na yon hindi na yon tinitignan ng Diyos. Ang mahalaga ngayon, ni isa man, ni ang Diyos, hindi po pwedeng humatol sa iyo kung ano man ang mga pagkakasala mo. Kaya wala kang pag-aalala na ikaw ay sabi mo masusunog ka, no, dahil ang Diyos lang ang magtuturo sa iyo, hindi yung tao. Ay sabing ganun dito, kaya nga sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba ay makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Ito yung pinapanindigan natin na hindi pwedeng manghatol ang tao sa mga lahat ng mga ginagawa ng kapwa niya tao. Kaya sino ka man, ano ka man, ay hindi ka hahatulan sa mga bagay na yung ginawa at ang sino mang nagpapakumbaba, ang sino mang humihingi ng tawad sa ating Panginoon ay pinapatawad ng Diyos. No? Manampalataya tayo na sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, tayo ay pinatawad sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng kasalanan natin ay nilinis niya. Nilinis niya tayo sa lahat ng mga pagkakasala natin. Sa pamamagitan ng, kaya nga nabuhos ang dugo ng ating Panginoong Hesus para sa bawat isa sa atin na sino mang sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakapalad natin, no, na sa araw na ito ay birthday mo, Alisa. Ito yung panahon na matanggap mo ang ating Panginoon, kasi sabi nga kapag hindi natin tinanggap ang ating Panginoon ay talagang sigurado na dalawa lang ang kapupuntahan ng tao, langit lang at impyerno, wala na pong purgatorio, no?
'Di ba sa kwento doon sa Book of Matthew, doon sa namatay si Lazaro na namatay, isa siyang pulubi at kumakain lamang sa mga mumo na nahuhulog sa hapag ng mayaman, at yung mayaman, dalawa sila namatay parehas. Nung mamatay sila parehas, si Lazaro nasa Abraham's bosom, inaliw siya dahil inaliw siya doon sa paraiso. Ang mayaman ay nahulog doon sa paghihirap, sa place of torment, na naghirap siya doon. Sabi niya natanaw niya si Lazaro na nandun inaaliw ni Abraham. Sabi niya, "Amang Abraham," sabi ng isang mayaman na nandun sa place of torment, sa lugar ng paghihirap. Sabi niya, kasi wala pa naman siya dun sa sa lake of fire, nandito pa lang sa paghihirap, dahil lahat tayo, hahatulan tayo kung saan talaga ang ating punta, di po ba? So sabi niya, "Amang Abraham, pakisabi kay Lazaro na isawsaw niya ang kanyang dulo ng kanyang daliri sa tubig at ilawit dito sa akin upang maibsan man lamang ang aking paghihirap." Di ba? Yung dulo ng daliri ni Lazaro ay isasawsaw sa tubig para mapatakan man lang siya ng kanyang bibig, ay makaano man lang siya sa kanyang paghihirap na nangyayari sa kanya. Ano sabi ni Amang Abraham? Sabi niya, si Lazaro na nandyan sa lupa ay sobrang paghihirap, samantalang ikaw na mayaman, nagpapasasa ka sa buhay, nagpasasa ka na, natikman mo na lahat ng kaligayahan mo sa buhay, no? Pero itong si Lazaro, naghirap ito, kaya naman inaaliw namin siya ngayon. At ikaw sabing ganyan, ganito na lang, sabi ng isang mayaman, "Amang Abraham, mag-utos ka na lang sa aking mga kapatid, may mga kapatid pa ako at mga kamag-anak doon na bumalik doon, isang patay na bumalik doon, katulad ni Lazaro, pababalikin mo doon at sabihin na may impyerno pala, may lugar pala ng paghihirap at meron palang itong paraiso sa langit, no, di ba? Pero ang sabi ni Amang Abraham, sabi niya, may harang sa atin, may nakaharang na sa atin na tawag dito, may nakaharang sa ating isang bangin o malaking malaking bangin o malaking bato man, no? Para ikaw ay hindi makaparini at ang mga nandito naman ay hindi makapariyan. So kung ang sabi po doon, marami ng mga propeta ang nagsabi, marami ng mga ngaral nagsabi, andyan yung mga pastors mo, nandyan yung Ergo Community, nagbabahagi, nandyan yung Jesus Store, nagbabahagi, nandyan yung mga pastor, mga reverend, mga bishop na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Wala na dapat na wala na dapat na kakapag-escape sa mga salita ng Diyos. Kung sila may hindi pinapakinggan, ito pa kayang patay na babalik dyan, kanilang paniniwalaan. So, ibig sabihin, nandyan na ang mga salita ng Diyos at hindi bukas, kundi ngayon na. Kasi baka mamaya, biglang dumating ang ating Panginoong Hesus, hindi tayo nakahanda, ay sigurado ang pupuntahan natin, kababagsakan natin ay place of torment, yung lugar ng paghihirap. At the first death is lugar ng paghihirap ang ating mapupuntahan. At ang pangalawang death ay doon sa lake of fire. So, ay pagpalagay na lang natin ang ating sarili na ito na yung last day natin sa mundong ito, upang mapagsisihan natin at talikdan ang lahat ng mga kasalanan. No, huwag na nating balik-balikan ang mga kasalanan na mga nangyayari, basta let us move on to our lives and look unto Jesus, no? Look unto Jesus, look at the light, sino ang ilaw ng sanlibutan na ito, ang ating Panginoong Hesus. Titignan natin ang ilaw at lumakad tayo sa ilaw. Huwag na tayong titingin sa dilim, huwag na tayong palingalinga, huwag na tayong palingon-lingon sa likuran, dahil hindi tayo makakarating sa ating paruroonan at hindi natin masusundan ng ilaw. No? At baka mamaya bangin na ang ating mapupuntahan kung wala ng ilaw. Amen? Kung wala ng ilaw sa atin. So,
Sinasabi ko sa iyo, Alisa, na this is the time, this is the day that the Lord has made, at para sa kaligtasan ng tao. At bukas na lang, kasi ang pagbabalik ng ating Panginoon katulad na isang magnanakaw, hindi niya sasabihin na babalik ako mamaya, kaya maghanda ka na mamaya, babalik ako bukas, kaya mamayang gabi, hating gabi, huwag kang matulog, maghanda ka. Katulad ng isang magnanakaw, hindi magpapaalam sa atin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. No, kaya lagi tayong handa para hindi tayo mahulog, no? Para lumakad tayo ayon sa katwiran ng ating Panginoon. Alisa, napakapalad mo dahil sa oras na ito ay nakakarinig ka ng salita ng Diyos sa maikling pagbabahagi ko, na si Jesus lang talaga ang daan, ang siyang katotohanan, at siya ang buhay. Walang makaparoon sa Diyos Ama kundi sa pamagitan niya. So, kung merong Panginoong Hesus sa ating buhay, ay may kaligtasan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, the second coming of our Lord Jesus Christ, ay naka-ready tayo, at tayo na mga tupa niya ay kanyang ililigtas at ilalagay sa kanyang pastulan. Kita natin na sa panahon ngayon, Alisa, na ito na yung mga warning ng ating Panginoon, no? That's the book of Matthew chapter 24. Nagtanong ang kanyang mga alagad, ano ba ang signs ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi ni Jesus, sabi niya, at kailan daw ba siya muling babalik, no? Sabi ng Panginoon, nakita ba ninyo yung mga building na nagtataasan na yan? Walang matitira diyan, kahit ni isang bato, lahat ay guguho. At ang pasimula o yung warning na sinasabi ng ating Panginoon, magkakaroon ng rumors of war, no? Bansa kapwa sa bansa, nangyari na po ito. At magkakaroon, may mapaparito na sinasabing siya ay si Jesus, si Kristo, at nangyari na rin yan. Alam natin yan kung bubuksan natin ang ating mga mata sa katotohanan. Kita natin kung sinong nagpapanggap na Kristo daw siya. At ang rumors of fire, gano'n na po yung mga nangyayari. At ngayon, isa pa rin po sa sign ay ang lindol, magkakalindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. So magkakalindol, so nangyayari hanggang kahapon ay talagang pinapaano ng Lord na talagang may lindol sa lugar ng Batangas. Ang sabi ng ating ergo member doon, sabing ganon, ang lakas ng lindol. So nakalagay na yan sa aklat ng Matthew 24, at pinangyayari ng Diyos. Lalo ngayon yung pandemic na po, medyo na po ang ating galaw, limitado ang ating galaw, nakakatakot na lumabas kasi bawal na, hindi ka naka-mask, hindi ka naka full na meron kang face shield, no? Uwi ka ng probinsya, hindi ka makauwi gawa ng walang masakyan, walang mga jeepneys, walang mga no, gagastos, magkakaroon ng tagutom at taghirap, no? Nararanasan naman natin talaga na maraming mga tao ngayon na nawalan ng trabaho, tagutom, kikita mo, taghirap. Tapos ang mga negosyo talaga namang, siyempre wala nang pambili yung mga tao, natural, pipili sila ng mga mumurahin. Kaya marami nang nagtitinda, marami nang mga taong gustong mabuhay. So may mga nabubulok din ng mga paninda kasi hindi naman kaya talaga ng tao. So yan mararanasan natin. Naghihirap ng maraming mga na-close na mga company, mga nagbabawas ng mga trabahador para kasi lalo sa iba-ibang bansa, ganun din, limitado din ang kanilang trabaho. So yan na yung mga signs na pinapahiwatig sa atin ng Diyos na hindi na tayo sa mga artist, sa mga naghahangad pa na siya'y sumikat, hindi ka nasisikat. wala na.
Maliban sa mga ginagawa na ng demonyo. Talaga sila na lang ang sumisikat. Pero bilang isang mga anak ng Diyos, talagang lumalakad ayon sa katwiran, no? Maranasan ito. Pero hindi po, ang kanyang pananampalataya ay hindi po matitinag. At wala na po. Kumbaga may pag-asa, okay, mawawala na yung pero what's next? Hindi natin alam. Ang alam lang natin, lumakad tayo sa katwiran ng Diyos, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, at huwag po tayo magkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa oras na ito, Alisa, ang sabi nga ng Panginoon dito, 'di ba? Sa nabasa ko kanina na siya ang pintuan, siya ang daan. Si Jesus ang daan, katotohanan, at ang buhay. Si Jesus ang pintuan. At sabi nga kapag ang sino mang ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Si Jesus mismo nagsabi dito, ako ang pintuan. Ito po sa verse 7, mag-start ako, 10 verse 7. Si Jesus, kaya't muling sinabi ni Jesus, si Jesus po ito, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang daraanan ng mga tupa. Tayo ay tupa, mga tupa, tawag sa atin. Tayo yung mga sheep. Sino ang pastol? Si Jesus ang ating pastol. So siya ang pintuan, dinaraanan ng mga tupa, no? Ang mga nauuna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. No? Papasok, siya't lalabas at makatagpo ng pastulan. So, kapag meron tayong Jesus, siya ang pintuan, siya ang daan, katotohanan, siya ang buhay natin, makakaparoon tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya, no? Dahil siya ang muling babalik, no? Kita natin sa silong ng langit, walang ibang pangalan ang ibinigay ng Diyos Ama kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Acts chapter 4 verse 12, no? Kaya tayo naligtas pamagitan lamang ng habag at awa ng ating Panginoong Hesus, no? Hindi sa ating mga mabubuting gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Nasabi niya, kaya yan naligtas dahil binayaran ko yan. Hindi. Ang binayad sa iyo at sa akin ay precious blood of the Lord Jesus Christ, yung buhay. Yung buhay yung didependengan ka ng iyong matalik na kaibigan dahil mahal na mahal ka, isang kaibigan mo, no, ang kanyang buhay itinaya niya para sa iyo, para ikaw ay maligtas. Sinaksak, binaril yung kaibigan mo, ikaw ay nailigtas. Ganun si Jesus, no? Dahil sa pagmamahal niya sa buong sangkatauhan, ang ating Diyos Ama, ibinigay niya ang nag-iisang anak niyang si Jesus upang ang sinumang manampalataya sa ating Panginoong Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, buhay na walang hanggan ang regalo sa atin ng Diyos at hindi tayo mahulog sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Very simple lang. Tanggapin mo lang ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi mo na kailangan tanggapin mo lang at pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan na ating nagawa. Kasi tayo makasalanan lahat Walang sino mang nagsabing siya walang kasalanan. No? Kaya walang hahatol sa iyo. Huwag kang matatakot. Walang hahatol sa iyo. At hindi titignan ng Diyos ang lahat ng mga napagdaanan mo. Dahil hindi siya katulad ng tao na hindi makamove on. No? Ang Panginoon ay kinalimutan niya, no condemnation in the Lord. Hindi ka i-condemn. Hindi ka niya sasabihin, pagkadami-dami mong kasalanan. No? Kaya ikaw, dyan ka laang. Sabi ng Lord, gagawin kitang kasing puti ng yellow at kasing puti ng bulak. So, no condemnation sa Panginoon. Kung pagsisiyan natin ang ating mga nagawang kasalanan, siya ay tapat at banal at patatawarin ka sa lahat ng ating kalikuan at kasamaan.
Kaya huwag na tayong babalik muli sa mga bagay-bagay na hindi tayo pwedeng humatol sa ating kapwa, ano man yung mga pinagdaanan. Kasi pag humatol daw tayo sa ating kapwa, sa Book of Romans, ewan ko lang nabanggit ko po ito sa iyo. Kasi pang ilang video ko na ito. Romans chapter 2. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungang ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba ay makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Kaya sabi nga, pag hinatulan natin ang ating kapwa, hinahatulan din natin ang ating sarili. Kaya walang pwedeng humatol sa bawat isa sa atin. Tandaan natin, ang Diyos ay pag-ibig, mahal ng Diyos ang bawat tao. Ang tao na lamang ang tumatalon sa kamay ng Diyos. No? Kapag nandito na tayo sa kamay ng Diyos, tayo lumakad ayon sa katwiran ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi hahatol sa atin. No? Hayaan na natin ay ibang tao humatol sa atin. Sino mang humahatol at gumagawa sa atin nun, siya din ay gawain yun. Tayo ay manalangin. Maaari bang sumunod ka sa maikling panalangin ko, Alisa? Hindi bukas, kung hindi ngayon. Baka biglang dumating ang Lord, hindi mo pa siya nakikilala at natatanggap sa kanyang buhay. Maikling panalangin, nasundan mo ko. Panginoong Jesus, narito po ako sa iyong harapan sa hapon na ito. Nagpapakumbaba at umaamin sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Lahat ng aking mga nagawang kalikuan. Mga naisip na hindi ka nais-nais. Mga nagawa na sinadya man o hindi. Panginoon, simula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking kasalanan. Sa oras na ito, sa aking kaarawan, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay. Pumasok ka sa aking buhay, sa aking puso. At sa oras na ito, ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kitang tunay bilang aking Diyos, ang aking Panginoon, ang aking pastol. At sa pamagitan mo, ako'y naligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At kailanman, hindi po ito mabubura. Simula sa araw na ito, maghari ka sa aking puso. Ikaw ang magtuturo sa akin ng tama at mali. Hinihingi ko po ang karunungan na nagbubuhat sa iyo. Samahan mo po ako sa aking buong buhay sapagkat ikaw ang aking Diyos na kinikilala, ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang ang mananalangin sa iyo, Alisa. Panginoon, sa oras na ito, selyuan mo ang buhay ni Alisa. Pakabalutan mo ng iyong makapangyarihan dugo. Samahan mo po siya sa kanya pong pananalangin. Dinggin mo po siya. Ibulong mo sa kanya ang mga bagay na nararapat niyang gawin. Ang kanyang simula ulo hanggang talampakan. Pahalibutan mo po siya ng libo-libo mong anghel upang hindi siya muling matisod o magkasala. Takpan mo ang kanyang mga mata, ang kanyang mga tenga, ang bagay na makikita niya ang mga bagay na makakasira ng kanyang pananampalataya. Patuloy lamang sa iyong mga kamay, pinagkatiwala ko ang kanyang buhay. Salamat, Panginoon, sa kanyang kaligtasan. Pagpalain mo po siya ng higit sa kanyang inaasahan. Malaman niya nga, Panginoon,
na ikaw ang Diyos na buhay na kanyang sinasamba at pinagtitiwalaan. Salamat po at sa kanya pong birthday sa araw na ito, dalangin ko po ang malusog at malakas na buhay, malakas na pananampalataya at siya'y lumakad sa iyo ayon sa iyong mga salita at makinig siya sa iyo sa iyong mga sasabihin. Salamat po Panginoon, maging ang kanyang pamilya at sambahayan, pakaingatan mo po sila at maranasan po nila ang kaligtasan na nagbubuhat sa iyo. Gumamit ka ng mga tao, gamitin mo si Alisa upang magbahagi ng iyong mga salita. Gamitin mo ang mga piling manggagawa mo para sa kanila. Sila man ay maligtas. Upang sa muli mong pagbabalik, Panginoon, sama-sama po kami na magre-reunion sa kaharian mo. Salamat po sa kaligtasan at salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless you and happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alisa. Happy birthday to you. God bless you and good day.